Hello, magandang hapon sa lahat, no? So may pag-uusapan ulit tayo. Ito kay Anjo naman. Update ito. 'Di ba, last time, parang sinabi ng korte na magbayad yata siya ng 3.5 million. Tama ba ako? 3 million, 3.5 million. Regarding dun sa mga pinagsasabi niya kay kila Tito Vic and Joey. So ito mga minutin nyo. Anjo Iliana, 20K pa lang ang naipon sa 3.5 na danyos. Ano naman pakulo to, min? Anong... Come on. Anyway, tingnan natin, ano. Yung may video ako nakita dito sa Pepe. Anong sasabihin niya dito? Accepted ko naman yung reaction. Nabigla lang ako sa babayaran. Medyo may ano na siya, no? Yung patawa-tawa niya medyo may something na. 3.5? Huwag mong ibaba yung value ko, 3.5. Hindi ba pwede appeal yun, Anjo? It is under appeal. And syempre, it will take time. Right now, nag-appeal ako sa court. So siguro mga ano yun, baka 2 o 3 appeal pa yun pag hindi makuha sa isa. Sakit sa ulo no? Kasi ikaw, min bumanat ka kagad Hindi na kasi, yung sinabi mo, no? Kasi ang kinukomentaryuhan niya nun, regarding sa politics, nag-stick ka na lang sana sa politics. Hindi na doon sa mga personal na problema. Sabihin mo na lang na hindi ka pabor kay Tito Soto sa desisyon niya kasi ganito, ganyan. Okay lang sana sabihin mo diyan, nililinlang nyo ang taong bayan, yung mga ganon. Pero yung pinersonal mo naman kung ano nang pinagsasabi. Pero Anjo, sabi nila, sinasabi mo raw tanggap mo yung nagkamali ka. Pero parang hindi pa rin nagsisink in sa'yo na yung sa babayaran mo na gano'n kabigat yung ginawa mo. Alam mo, habang tumatagal, naiisip ko ang taas pa rin ng value. Kasi pag ikaw ay hahatulan ng ganun kalaking halaga, binibation sa kung ano yung kakayahan mo. Ay, ang kayang-kaya ko pala ito. Hindi. Well, partially totoo. Kaya lang, hindi yun base sa sa value mo. Nagkataon kasi na ikaw, ganito yun, no? Ito yung pagkakatingin ko. Nagkataon kasi ikaw ay nanggaling doon. Ito yung pagkakaunawa ko lang ganito, no? Kaya medyo may weight yung sinabi mo. For example, kung ako magsasalita nun, na kahit kailan hindi ko naman nakasama sila Tito Soto, pwede rin naman akong kasuhan. Pwede rin naman akong kasuhan din. Lalo na kung marami akong subscribers, no? Pero yung sa'yo kasi, ang bigat kasi nung weight nung sa'yo kasi dati mo silang kasama. Isa yun sa, isa yun siguro nakapagpa-trigger. Hindi ko sinasabi yung merito ng kaso, ha? Isa yun sa nakapagpa-trigger siguro kila Tito Vic and Joey. Kung siguro, kung ibang tao yan magsalita, kahit pa sabi mong maraming follower, kahit si Tito Norms, for example, kung ano-anong pinagsasabi niya sa pamilya Marcos. Diba? Yung nanghingi pa si Amy Marcos ng 10 million sa kanya, si Imelda sa kanya humingi ng pera. Pwede kasi nilang i-dismiss yun na Hindi to about sa kaso yung sa pagkaso Sa sa choice nilang magsampa ng kaso. Pwede kasi nilang i-dismiss yun as as baliw kasi yan Kaya wag niyong paniniwalaan yan. Kaya feeling ko yun din ang yun din ang lakas ng loob ni Tito Norms magsalita Tito Norms si FLM si Norman Mangusin. Kaya ganun din siya kalakas kasi magsalita. Alam niya kasi na hindi siya papatulan. Kasi hindi naman talaga siya kabilang sa pamilya Marcos. Kaya kahit ano sabihin niya, walang value. Hindi siya kakaso-kaso sa pinatutungkulan niya. Hindi
Pero kung kakasuhan siya, pwede naman, pwede. Pero yung patutungkulan niya, hindi nakaka-damage eh. Kasi alam kasi ng mga tao na hindi naman talaga siya Marcos para magsalita ng ganun. Yung sasabihin niya na si Imelda sa akin humingi ng pera, si Bongbong sa akin. Di ba? Kahit ikaw pag napanood mo yun, matatawa ka eh. I mean, hindi mo nakikitaan ng value yung ano. Merong value man, entertainment value dahil natawa ka. Pero yung seryoso na type, pagka narinig mo yung sinasabi ni Norman Mangusin, hindi siya riveting eh. Ano ba meaning ng riveting? Wait lang ha. Riveting meaning. Riveting. Ito, when you say riveting, hindi siya riveting. Ang pag sinabi mo kasing riveting ang isang bagay, something is extremely interesting, gripping, or completely holds your attention. Parang interesado siyang pakinggan. Nagigets nyo? Kaya pag si Tito Norms na nagsalita about sa pamilya Marcos, hindi siya riveting. Kasi walang value yung sinasabi niya. Kung kakasuhan nila Imelda yan sa mga pinagsasabi niya, parang ang dating pa sa tao nun, threat siya. Kaya hindi siya papansinin. Kaya kung ikukumpara, halimbawa, ako ay magsasalita tungkol sa Tito Vic and Joey. Oo, pwede naninira ako, no? Pero hindi ako para pag-aksayahan pa ng panahon. Alam mo, magsasalita ako dito na totoo yung nangyari sa Pepsi Paloma. Halimbawa lang to ha. Baka may magalit sa totoo yun. Walang ano sa akin eh, walang papansin sa akin eh. Hindi nila ano eh. Pero si Anjo Iliana kasi, nanggaling kasi siya doon sa loob. Sa loob ng samahan ng nila Tito Vic and Joey. Kaya yung sasabihin niya, pwede kasing i-assume yun na totoo talaga. May credibility kasi siya kasi nanggaling siya doon sa loob. At proven yon. Ilang taon natin siya napanood sa Itbulaga noon eh. Riveting talaga yon pag nagsalita siya. Kaya doon kinukuha yung inspirasyon nila Tito Vic and Joey na magreklamo laban sa iyo. 'Di ba? Now, doon sa halaga mo, siguro kasama na rin 'yon, ano? Kasi talagang kahit na hindi ka naman sikat, kahit hindi ka naman alam ng tao nang galing ka doon. So isipin ng tao, naku, mukhang totoo 'yun kasi ang tagal nila nakasama 'to eh. 'Di ba? Sabi ng court eh. Pero anong So, mas masakit? binabawi mo ba, sir, yung mga sinasabi mo dati? Or nagkamali ka na? Or Ganito yun eh. Bugso ng bigla. Twice na, I made a public apology. I said sorry. Ang tanong, binabawi mo ba? So meaning, ipoprove mo ba na totoo yun? Paninindigan mo ba na totoo yun o hindi? Yun ang tanong kasi. I am vocal na mahal ko sila hanggang ngayon. Hindi yun ang tanong eh. And I Ang tanong kung binabawi mo ba o hindi. admitted I had mistakes. May mga mali ako nagawa. And sabi ko, Magkaiba yung mali ang nagawa doon sa kung binabawi mo o hindi yung sinabi mo. Diba? For example, no? Sasabihin ko, si Juan ay isang magnanakaw kasi nakita ko kinuha ni Juan yung cellphone ni Pedro. 'Di ba? Ngayon, sasabihin ng tao, babawi mo ba yung sinabi? Pagka binawi ko yung sinabi ko, sasabihin ko, hindi, nagkamali po ako kasi hindi naman totoo yung sinabi ko. Nagkamali ka kasi hindi totoo yung sinabi ko. Iba yung nagkamali ka na hindi mo dapat sabihin. Di ba? Pwede kasing sabihin mo, nagkamali ako, dapat hindi ko sinabi yung mga ganung bagay. Meaning, totoo pa rin yon, dapat hindi mo lang sinabi. Kaya, linawin mo kung totoo ba o hindi. pinagsisihan ko naman yun. The most important thing Sagutin mo ng diretso. is
natuto ka doon sa pagkakamali. Ang pinaka wish ko lang naman ngayon, hindi naman yung guilty ako or hindi, may babayaran ako malaki o hindi. Mas wish ko yung sana humupa na kung meron man sa manloob at galit, sila. Ano yung mas masakit? Yung kinasuhan ka ay nasira yung friendship? Well, yung friendship kasi namin, medyo dormant na for years. Kasi nung nag-resign ako sa show, medyo hindi ko na sila nakakasama at nakakausap. Mas masakit, para sa akin mas masakit yung na-realize ko na pag meron ka palang mga taong pinakasamahan, minahal, yung nararamdaman mo na may galit sila sa'yo. Paano namang hindi magagalit sa'yo eh? Gulo na itong taong to eh, no? At yun ang masakit sa akin. Hindi naman yung guilty ka o may babayaran ka. Tinatry niya pa rin i-maintain yung credibility niya, no? Kahit sa anong nangyari. May pinagsisihan ka ba? Bakit ka nagsalita pa? Oo, sabi ko nga, I learned from my mistakes. First time ko nagawa to sa 41 years ko sa showbiz. 41. Ba't nakatingin ka kay Pilar Mateo? Magkasabay kasi kami. Magkasabay, tsaka galit siya. Binabanatan ako nito. Ninaintindihan ko naman si Pilar. Dati pa yun. Ano? Dati pa ba? Oh, ayun. Iba na binabanatang ko. Alin. Yun yung nga, may pinagsisihan ka ba? Hindi, ang pinagsisihan ko, yung bagay Ang dami niyang pasakay. na natutunan ko. Sabi ko nga, you learn from your mistakes. Pag hindi ka nag-learn sa mistakes mo, wala ka natutunan. Sarili ko lang yun eh. Kumbaga mag-isang laban ko to. Ang kausap ko lang sarili ko. So hindi ba kayo nagkakausap, sir? Oo, wala ba Walang mediation? Oo. Wala. Wala. Pero kasi Nako, mukhang hindi, hindi open makipag-areglo. Kailangan magbayad sa ka. akin kasi, parang hindi ko na kailangan Sa totoo lang sa Tito Vic and Joey, ito yun Yung 3.5 million mo, hindi naman nila kailangan yun eh. Di ba? Kila Tito Vic and Joey. Ano yan, binigyan ka lang talaga ng leksyon. na magme-mediate pa. Kasi alam ko naman yung fault ko eh. So, ba't pa ako kukuha ng tao magme-mediate? Meron nga ang fault, I admit naman I made a mistake. Parang kasalanan ko na naging emotional din ako. Naglabas ako ng mga sama ng loob. Pero yun yan, dahil sabi ko nga, first time lahat to sa akin, ang importante sa akin din, yung natutunan ko na, ay mali pala to. Tsaka, yung mga anak ko rin, pinagalitan ako ng mga anak ko. Pero Anjo, baka mas magandang magkausap kayo ng personal. Try ka ba? Iba kasi yun eh, pag yung nakausap mo. Oo. May paraan pa ba yun? Na ma-fix. Alam ba, pag kinausap, naihatol na kasi eh. Pero sa mga may ano pa ba yun? May way pa ba? Para mabago yung hatol. Yung pinaka-reach out ko kasi is the public apology. Ngayon, hindi naman kami nagkita sa court. I was hoping na may makita ko sa court just to say hello and to say sorry personally, pero hindi naman kami nagkita sa court. Ang sa akin kasi, sabi ko, sugat yan eh. Baka pag pinilit ko ang sarili ko makipag-usap sa kanila, hindi pa hindi pa hilom yung sugat, lalong magkasugat. Ay, hello. Sugat mo. Sa akin, siguro time na lang. Time. Tsaka, guess lang ako dito, parang bida in dating ko. So nag-resign ka sa Itbulaga, sir, hindi ka tinanggal. Hindi. Ano yun eh, pandemic yun eh. The reason naman nung sinabi ko na nag-resign ako is because nung pandemic, parang binigyan kami ng management ng parang Laya. hindi, 2 years pa bago magbalik yung show. So nung may offer ako,
matagal ako nag-isip doon. Pero inuna ko yung papakain ko sa pamilya ko. Kaya Pero Anjo, ano na-update dun sa 3.5M? Pinag-aanohan mo ba? Pinag-iipunan? Anong ginagawa mo ngayon? naka 20,000 na ako. Ay, taray. Naipon. Eh, yung talent fee mo dito. Yun nga. Meron ba? Akala ko kakain. Daya mo, tapos bibenta mo. 20,000 daw yung naipon niya na. Anyway, well, hindi lang kay Anjo, no? Kundi sa lahat, maging lesson na yun. Hindi na ito usapin ng totoo o hindi. Yung nung unang nireakan ko ito, pwede naman totoo kasi yung sinasabi niya. Ang problema kasi doon, dapat niya ba talaga sabihin sa publiko yun o hindi? Doon kasi nagkaroon ng kalabuan eh. Well, abang tayo kung anong update dito sa nangyayari kay Sir Anjo. Yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.